Bakit ba nag-iiba-iba yung petsa ng Chinese New Year? Parang last year medyo maaga, no? January pa lang nag-Chinese Yes, New last Year year na. maaga. Ito po, Karen, ay based po sa Chinese lunar calendar. Depende kung kailan. Ikot ang moon. At yan po, based on Chinese New Year natin. Ayun, kasi baka isipin ng mga kababayan natin, bakit pa iba-iba ang petsa? Ayun ang reason yan. Okay. So, ano ang mga dapat gawin pala na preparasyon? Meron pa tayong mga ilang, isang linggo pa, more or less, Master Hans. Ano ba mga preparations dapat bago ang pagsapit o pagsalubong sa Chinese Lunar New Year? Siyempre, dapat gawin natin ngayon pala mag-general cleaning tayo. May tatlong aspeto. Pinaka-importante sa Chinese New Year. Importante dito yung February 4, entry of spring, tapos na eh. Spring, tapos na eh. Dapat nag-general cleaning na tayo. Pero hindi pa naman tapos dahil may Chinese New Year pa naman tayo. So, pwede pa ngayon, general cleaning tayo. Bago pumasok ang February 17, malinis, maayos, malinis, maayos, maliwanag, maingat, masaya na ang bahay natin. So, yan unang aspeto. Dapat nagtatawag tayo ng entry of spring, February 4 po yun, inviting the energy of spring, nag-general cleaning na tayo. By February 17, pwede natin ihabol. Number 2, ang kailangan pinaka-major aspect is letting go. Yung mga letting go sa mga issues of the past mo. Hindi lang sa ibang tao, kundi minsan letting go of mga acceptance din ng mga failure sa buhay mo. May mga bagay na inisip natin, bakit kaya hindi nangyari sa bakit kaya nangyari sa akin to? Dinagay ko ang best ko. Bakit hindi nakuha? Bakit naman ito ang dumating para sa akin? Letting go, acceptance, yan ang number 3. Number 2. Number 3, kailangan dapat bago mag-Chinese New Year, wala tayong mga utang. Dapat yung mga utang dapat, syempre may mga bills tayo, credit card bills, electrical bills, tubig, kuryente, whatever bills, bayaran nyo na bago mag-February 17. So yan po ay ilan sa mga tatlo. Tapos kailangan din natin na 12 klaseng prutas sa pagsalubong sa Chinese New Year. Alam mo, hindi nawawala ang pinya. In Chinese kasi, kung makita mo, punta tayo ng Chinatown, meron tayong mga pinya papel, yung red tapos may green. Bakit may pinya? Ano bang significant? Ba't importante ang pinya sa Chinese o sa Chinese New Year? Ang pinya kasi in Chinese, we call this as Ong. Lai. Ong is prosperity. Lai is to come. Tinatawag daw natin yung prosperity to come. Siyempre, di nawawala ang apple. Apple kasi, in Chinese, we call this as ping ko. Ping is good harmony. Ping ko is magandang harmony ng kasama-sama. Ang family members. Pakwan, bilog yan. Masas, pwede bang hindi bilog kagaya ng banana, saging? Pwede po. Basta 12 klaseng prutas, so signify 12 buwan sa isang taon na masagana ang mangga, kung may mabili kayong guyabano, may bili kayong ubas, longgan, kung may mabili kayong lychee, any kind of prutas. Masas, lemon o calamansi, pwede po ba yan? Lemon o calamansi, pwede rin ihandayan dahil yung mga asin nito ay nagtataboy ng mga negative, mga malas natin. So, pwede po yun. Siyempre, tikoy. Kailangan may tikoy tayo. Kailangan may patikoy tayo. Mamigay tayo ng mga horse. Karen, natanggap po ba yung horse sa Field Lang sa'yo? Oo. Mamaya kukunin ko sa table ko. Sa table ko. Papakita ko dito sa ating programa. No, po. May horse akong binigay kay Karen kasi kailangan ng mga tao ngayon na magbigayan o ng tikoy o magbigay ng mga horse. Kasi alam mo ba, ang horse ay napakagandang symbol. Napakaswerte na magkaroon ka ng baby horse this year. Maraming baby horse ang lalabas. Wow. Mas maswerte kasi ang horse kaya lahat naman ng baby blessing. Pero kung may chance tayo, lalo sa Chinese, mahilig tayo sa mga feng shui, mahilig tayo sa swerte. Kung may chance naman tayo, mas maigi o mas maganda ang baby horse kaysa next year na baby goat. Again, lahat ng baby ay blessing. So also kailangan din natin ng dapat bahay natin magbigay tayo ng ampaw. Nagte-trending ang ampaw. Ano nga ba ang ampaw? Bakit may ampaw? Ang is red, pau is what? Isang lalagyan ng envelope. Alam mo ba, ang paglagay o pagbigay ng ampaw is isang significance na nagtataboy ng mga kamalasan, lalo sa mga bata, para hindi sila mausog o hindi sila magkaroon ng mga sakit. Also, ang ampaw sa mga lolo-lola, mga matatanda, pag nagbibigay sila ng ampaw sa mga inaanak nila o nagbibigay sila ng mga lola, sa mga apo nila, ito pwede signify na parang binibili daw. Isa kasabihan, hindi ba totoo yun? May kasabihan, parang isang symbolize energy na parang si lolo-lola, dahil syempre matanda na, may kinibuhay. Parang binibili daw niya yung vitality. Vitality yung energy. Parang binibili daw niya yung longevity. Diba, syempre, pag bata, mahabang buhay pa nun. Nagsisimula pa lang sila. Also, importante bibigyan ang ampaw. Parang ibig sabihin, isa rin meaning yan yung generation ni Lolo-Lola. Syempre, kumita siya ng pera dati. Yung mga apo,
mas yayaman pa daw, mas yayabong pa daw, mas magiging abundance pa daw kesa sa kanila. So, importante bibigay ng ampaw kung ninong-ninang, lolo-lola, dahil ang ampaw ay sa swerte. Also, kailangan din natin bati natin ang Kyung Hee Wat Sai, Kong Hei Fat Choi. Makita natin na bakit may Kong Hei Fat Choi. Ang ibig sabihin ng Kong Hei is Cantonese word. Kung ngayon, so congratulations. Fat Choi is parang prosperity. So, in-invite mo na sila, sabihan mo yung mga kasama, mga binabati mo sila, congratulations, wishing you prosperity, Kong Hei Fat Choi. Nasaan yung nasaan yung Happy New Chinese Year. Happy New Year. Happy New Year is Sinyen, Kuaila, ito po yung Mandarin word naman. Sinyen is New Year, Kuaila is happy. So, New Year, Happy New Year, Sinyen, Kuaila, yan po ang ibig sabihin ng Chinese. Kong Hei Fat Choi, sikat na sikat yun. Makita mo sa Chinatown. So, mga Kong Hei Fat Choi. Kong Hei Fat Choi. Ibig sabihin, paging prosperity. Alam mo mga Chinese, mahilig tayo maging prosperity. Maging abundance. Kahit naman di Chinese ako, Chinese ako, pero Pilipino na ako by blood. Dito pure-blooded Chinese ako, dito na ako pinanganak. So, ako ay isang Pinoy. So, kailangan natin, gusto natin ng prosperity at ng swerte. Yan po ang mga pwede natin gawin sa pagsalubong sa Chinese New Year.